Isipin mo ang isang simbahang palaging napupuno ng awit at dasal. Tawanan ng mga sumasamba at kapayapaang gawain. Ngunit bigla itong naging dagat ng mga patay sa isang gabi. Walang sigaw, walang paglaban, walang sugat. Lahat ng nakatira sa simbahan ay natagpuang nakahiga ng tahimik sa loob ng kapilya na parang isang mahabang tulog na hindi na sila gigisingin. Dumating ang pulis ngunit natigilan lang. Walang lason, walang bakas ng karahasan, walang palatandaan ng sakit, tanging katahimikan at takot. Paano nangyari na ang isang simbahan ay namatay ng sabay-sabay ng walang ingay? Sino ang gumawa nito kung walang nabuhay na saksi? At bakit biglang nanahimik ang mga residente na parang may nagmamasid? Nang walang mahanap ang imbestigasyon, lumitaw ang isang kakaibang pahiwatig mula sa isang dating sumasamba na dating nakatira doon. Isang kwento ng away at galit na itinago ng mahigpit. Ang tanong ngayon, isa pa rin ba itong kasong kriminal o may isang bagay na mas madilim ang bumabangon? Bago tayo magsimula, huwag kalimutan pindutin ang like at subscribe button at panoorin ang video hanggang matapos. Dahil sa bawat segundo ng video na ito ay may napakaraming karunungan at mahalagang aral na sama-sama nating mapupulot. Huwag ding mag-atubiling isulat ang isang pagbati sa seksyon ng komento. Hindi pa sumisikat ang araw nang ang maliit na barangay sa Ilocos ay biglang napuno ng sigaw. Mga sigaw na hindi nagmula sa galit ng tao, kundi sa pinakadalisay na takot na mararamdaman ng tao. Ang simoy ng umaga na karaniwang napupuno ng huni ng manok at kalansing ng kutsara mula sa kusina ng mga residente ay naging malamig na hangin na nanunuot sa buto. Tila ang barangay ay nakatayo sa bingit ng isang hindi nakikitang panganib. Isang residente na unang pumasok sa bakuran ng simbahan ay tumakbong pabalik na ang mukha ay kasing putla ng kabaong. Ang kanyang hininga ay humihingal na parang hinabol ng mabangis na hayop. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay putol-putol, ngunit sapat na malinaw upang mapagsama ang lahat ng kalalakihan sa barangay sa loob ng ilang minuto. Lahat ay patay na. Sa simula hindi sila makapaniwala, paano nangyari na ang simbahan ang sentro ng buhay sa barangay? Araw-araw itong napupuno ng tawanan ng mga sumasamba, tunog ng mga dasal, kalansing ng kaldero mula sa pangkalahatang kusina, at kung minsan ay tunog ng batingaw na hindi kailanman tumitigil. Imposible na ang isang lugar na puno ng buhay ay naging isang bahay ng kamatayan sa magdamag. Ngunit nang buksan nila ang pintuan ng kapilya ng simbahan, tila huminto ang mundo sa pag-ikot. Sa loob nito, daan-daang katawan ang nakahiga ng maayos na parang natutulog. Walang dugo, walang sugat, walang palatandaan ng anumang karahasan. Ngunit ang mga mukha ay maputla, ang kanilang mga labi ay namumula, at ang mata ng ilan sa kanila ay nakabukas pa rin na parang nasaksihan ang huling sandali ng kanilang buhay bago dumating ang kamatayan ng walang pahintulot. Paano nangyari ang ganitong malawakang kamatayan ng walang ingay, walang sigaw, nang walang isa man na nakalabas upang iligtas ang sarili, at bakit namatay ang lahat ng nakatira sa simbahan ng sabay-sabay sa iisang lugar sa parehong oras? Ang mga tanong na iyon ay lumutang sa hangin na parang maitim na usok na hindi kayang hipan ng hangin. Dumating ang pulis 2 oras pagkatapos. Lumakad sila ng mabigat. Maging ang mga opisyal na may karanasan sa paghawak ng malupit na pagpatay ay kailangan pa ring lumunok ng laway nang makita ang tanawin. Ang kapilya na karaniwang pinakatahimik na lugar, ngayon ay naging pinakanakakatakot na silid na kanilang napasukan. Isa sa mga forensic officer ang bumulong ng mahina, hindi ito ordinaryong kamatayan. Hindi siya nagkamali. Walang palatandaan ng karaniwang kumbulsyon na lumalabas sa mga biktima ng pagkalason. Walang pasa, walang dugo, walang bakas ng pagsusuka, walang anuman. Tila may isang tao o isang bagay na hinawakan lang sila at ang kanilang buhay ay bigla na lang naglaho. Sino ang kayang pumatay ng 12 ng tao nang sabay-sabay ng walang iniiwan na bakas? Mayroon bang bagong sandatang kemikal? Is this a specific group? O hindi ba ito gawa ng tao? Biglang naging masyadong masikip ang kapilya. Tila huminto ang hangin. Ang mga pulis ay nagtinginan, sinusubukang humanap ng sagot sa mata ng isa't isa, ngunit natagpuan lamang ang parehong takot. At ang mas nakakatakot ay ang katotohanan ito. Lahat ng sumasamba na natagpo ang patay ay mga adultong sumasamba. Walang natagpo ang bangkay ng mga bata, walang natagpo ang biktima ng maliliit na kabataan. Tila pinili ng kamatayan. Sino ang nagtatakda kung sino ang mamamatay at sino ang mabubuhay?
Bakit mga matatanda lamang ang biktima? At saan nagpunta ang mga bata? Ang kapitan ng barangay ay nakatayo sa harap ng kapilya na nakayakap ang dalawang kamay. Sinabi niya ng mahina, hindi ito ordinaryong pangyayari. Ito ay parusa. Parusa. Parusa mula kanino? Para sa anong kasalanan? Wala pa ring sagot. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang trahedyang ito ay hindi lamang malawakang kamatayan. Ito ay senyales na isang bagay na mas malaki ang gumagalaw sa dilim. Kung iyon man ay galit ng tao o kapangyarihan na hindi kailanman gustong galawin ng tao. At ang umagang iyon ang naging simula ng pinakamadilim na misteryo na nangyari sa barangay na iyon. Nagsimulang lumiwanag ang araw ng isara ng pulisya ang lugar ng simbahan. Gayunpaman, ang sikat ng araw na dapat ay nagpapainit ay nagpapakita lamang ng lamig na hindi nawawala sa kapilya. Tila ayaw din ng araw na hawakan ang lugar na iyon. Nagsimula ang investigasyon. Ang forensic team ay naglabas ng mga kagamitan, kumuha ng mga sample ng dugo, sinuri ang bawat sulok ng gusali, sinuri ang bentilasyon, at sinuri pa ang tubig na ginagamit sa paghugas. Lahat ay ginawa ng maingat, metodiko at siyentipiko. Ngunit ang bawat hakbang ay nagdagdag lamang sa pagkalito. Walang natagpo ang lason, walang natagpo ang bakas ng gas, walang natagpo ang mapanganib na sangkap sa hangin, walang palatandaan ng paglaban, walang palatandaan ng mahabang tulog, walang palatandaan ng paralisadong katawan. Kamatayan ng walang dahilan. Posible bang ang lahat ng nakatira sa simbahan ay nagkaroon ng atake sa puso ng sabay-sabay? Hindi makatarungan, hindi kailanman naging ganoon kalupit ang istatistika. Isa ba itong espiritual na pagkalason? Tinanggihan ng doktor ang teorya na iyon. Isa ba itong malawakang pagpatay sa pamamagitan ng mistisismo? Tinanggihan ng pulisya, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagsasabi ng iba. Isa sa mga pulis ang nagsabi, mabagal, parang pinili lang ng kamatayan na pumasok dito. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa puso ng lahat. Samantala, nagsimulang magtipon ang mga residente sa labas ng bakod ng pulisya. Hindi sila nangahas na pumasok. Walang nangahas na lumapit sa kapilya. Maging sa layo na 10 metro, tinitingnan lamang nila mula sa malayo, nagbubulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng takot. Isang ina ang umiiyak habang tinatakpan ang kanyang bibig. Paano nangyari na ang simbahan na palaging nagtuturo ng kabutihan ay nagtapos ng ganito? Ang tanong na iyon ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Ang tanong na iyon ay sumaksak sa pulisya, sumaksak sa mga residente, sumaksak sa sinumang may pananampalataya, katuwiran at takot sa parehong oras. Sa gitna ng pagkalito na iyon, sinubukan ng pinuno ng investigative team na suriin ang kiis ng simbahan. Gayunpaman, mas kakaiba ang natagpuan. Lahat ng TEC ay namatay ng eksaktong 3 minuto bago ang tinantyang oras ng kamatayan. Hindi sira, hindi sinasadyang sinira, hindi tinanggal ang mga kable, ngunit namatay ng sabay-sabay. Tila may isang bagay na nagtanggal ng kuryente para lamang sa mga kamera. Bakit kamera lang ang namatay? Sino ang gustong hindi makita ang pangyayaring ito? Tao ba ang gumawa o isang bagay na nakakaintindi ng teknolohiya ng mas mahusay kaysa sa tao? Habang hinahanap, wala nang natagpuan. Ang kasong ito ay parang nakatayo sa gitna ng isang labirint ng walang labasan. Gayunpaman, lubos na nagbago ang investigasyon nang dumating ang isang dating sumasamba sa istasyon ng pulisya. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay pula. Hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa may pinipigilan siyang mas mabigat kaysa sa luha. Sinabi niya ng garalgal ang boses, alam ko kung sino ang may galit sa simbahan na iyon. Agad na nagtigas ang pulisya, ito lamang ang tanging tunay na pahiwatig na mayroon sila. Sino? Tanong ng investigador. Bumuntong hininga ang dating sumasamba at sumagot, isang tao na hindi ninyo kailanman pagdududahan, hindi sumasamba, hindi residente, hindi tagalabas. Yumuko siya. Siya ang asawa ng isang kilalang pinuno ng pamayanan na nagpapatupad ng mga bagay na hindi dapat gawin ng tao. Nagtinginan ang mga pulis. Asawa ng pinuno ng pamayanan, isang babae na kilalang tahimik, isang babae na bihirang lumabas ng bahay. Kaya ba niyang pumatay ng 12 ng tao ng sabay-sabay? Paano at para saan? Nagpatuloy ang dating sumasamba. May galit siya,
Sobrang galit dahil sa batingaw ng simbahan na tumutunog ng 24 oras at walang sinumang gustong makinig sa kanyang reklamo. Biglang nanlamig ang kapaligiran. Posible bang namatay ang lahat ng nakatira sa simbahan dahil lamang sa may isang tao na naistorbo ang kanyang tulog? Kaya ba ang isang maliit na galit ay magiging isang malaking pagpatay? O ang galit na iyon ay ibabaw lamang ng isang bagay na mas madilim? Isang bagay na nag-ugat bago pa man ang trahedya ngayon. Nagdesisyon ang pulisya ng isang bagay. Kung hindi maipaliwanag ng agham ang kamatayan na ito, kung gayon kailangan nilang hanapin ang sagot mula sa panig ng tao na ang galit ay lumampas sa hangganan ng katuwiran ng tao. At mula rito nagsimula ang pagpapanggap ng pulisya. Isang pagpapanggap na nagdala sa kanila sa ibang barangay. Isang barangay na nagtatago ng madilim na lihim na hindi kailanman isinaysa sa labas ng mundo. Isang lihim na maaaring maging susi sa pinakamisteryosong malawakang pagpatay sa kasaysayan ng lugar na iyon. Nang hapong iyon, ang silid ng interogasyon sa istasyon ng pulisya ay biglang naging pinakatahimik na lugar sa maliit na bayan na iyon. Ang mga neon light ay kumikislap ng mahina. Ang mga anino ay bumagsak sa dingding na parang mga sirang linya na nagdagdag ng presyon sa hangin. Si Ginoong Farhan, ang dating sumasamba, ay nakaupo na nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang mukha ay maputla na parang kakikita lang ng isang nilalang mula sa ibang mundo. Sinuri ng pulis na nakatalaga ang kanyang ekspresyon. May takot, may trauma. Ngunit ang pinakanakitang-kita ay ang kagustuhang magsalita, isang kagustuhang hindi nagmula sa lakas ng loob, kundi sa pakiramdam ng pagkakasala na masyadong mabigat upang dalhin ng mag-isa. Farhan, sabi ng investigador. Sabi mo may isang tao na may malaking galit sa simbahan. Sino ang taong iyon at ano ang kanyang koneksyon sa nangyari? Lumunok si Farhan, huminga ng malalim, at pagkatapos ay tiningnan ang investigador na parang isang tao, na hindi sigurado kung nagbibigay siya ng impormasyon o lumagda sa kanyang sariling death warrant. Hindi sumasamba, mahina niyang sabi, hindi tagapangasiwa ng simbahan. Lumapit siya ng kaunti, ang kanyang boses ay lalong humina. Siya ang asawa ni Tandang Wiryo. Ang pangalang iyon ay nagpatigas sa investigador. Si Wiryo, ang pinuno ng pamayanan ng Karatig Barangay. Isang tao na ang karisma ay kilala sa buong barangay. Isang tao na madalas lumalabas sa mga ritual ng pamayanan. Iginagalang dahil sa kaalaman na minana mula sa mga ninuno at kinatatakutan dahil sa kanyang kakayahan sa arnis na sinasabing hindi ordinaryong arnis. Ngunit sa ngayon ang kanyang asawa ay kilala lamang bilang isang anino sa likod ng malakas na lalaking iyon. Isang tahimik na babae na bihirang makipag-usap sa mga residente. Hindi kailanman nagagalit, hindi kailanman bumiti, mabilis lang maglakad, yumuko at muling nagkulong sa bahay. Totoo ba na ang babaeng iyon ay may ganoong kalaking galit? Kaya ba niyang patayin ang lahat ng nakatira sa simbahan? At paano nangyari na ang isang ordinaryong babae ay nakagawa ng malawakang pagpatay ng walang bakas? Yumuko si Farhan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay na parang sinusubukang pigilan ang kanyang katawan na manginig. Mas matindi pa. Alam kong mahirap paniwalaan, Ginoo. Ngunit kinasusuklaman niya ang simbahan na iyon. Sobrang kinasusuklaman niya. Madalas siyang magreklamo sa mga tagapangasiwa ng simbahan tungkol sa batingaw na hindi kailanman humihinto. Ngunit hindi kailanman pinansin. Itinaas ng investigador ang kanyang kilay. Batingaw. Dahil lang sa batingaw. Bumalik ang tingin ni Farhan, tiningnan ang investigador na namumula ang mga mata. Hindi lang tungkol sa batingaw, Ginoo. Iyon ay ibabaw lamang. Sa likod niyon ay may mas madilim. Biglang nanlamig ang silid. Ano ang mas madilim, Farhan? Huminga si Farhan at sumagot ng halos hindi marinig ang boses. Naniniwala sina Tandang Wiryo at ang kanyang asawa na sinisira ng simbahan ang balanse ng kanilang barangay. Isang balanse na pinangalagaan ng mga ninuno. Naniniwala sila na ang mga gawain ng simbahan ay nagpagalit sa mga espiritual na tagapagbantay. Kumunot ang noo ng investigador. Mga espiritual na tagapagbantay? Sinusubukan mong sabihin na gumagamit sila ng itim na mahika? Dahan-dahang tumango si Farhan. Dati akong nakatira sa barangay na iyon. Alam kong mayroon silang tiyak na mga ritual. May mga bagay na hindi dapat banggitin. May mga lugar na hindi dapat puntahan.
At naniniwala sila na kung nilabag ang mga patakaran ng ninuno, may isang tao na kailangang magbayad. Ang salitang magbayad ay nanatiling nakabitin sa hangin ng matagal na lumilikha ng madilim na anino sa isip ng investigador. Ang malawakang kamatayan ba ay bayad mula sa isang espiritual na kasunduan o iyon ba ay dahilan lamang upang takpan ang personal na galit ng isang babae? Farhan, tanong ng investigador. Ano ang nagpapaniwala sa iyo na kasangkot ang asawa ng pinuno ng pamayanan? Kinagat ni Farhan ang kanyang labi at tumingin diretso sa mata ng investigador. Dahil narinig ko siyang nagsabi sa mga tagapangasiwa ng simbahan, kung hindi ninyo mapatahimik ang lugar na ito, kung gayon ako ang magpapatahimik sa inyo. Ang pahayag na iyon ay nagpatayo ng balahibo ng investigador. Ang mga salitang iyon ay parang banta at ang banta na iyon ay naging katotohanan. Ngunit paano niya ito ginawa? Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng lason, sa pamamagitan ng gas, sa tulong ng kanyang asawa o sa pamamagitan ng isang bagay na hindi maipaliwanag ng agham. Idinagdag ni Farhan nang nanginginig ang boses, hindi na ako nangahas na pumunta sa barangay na iyon. Ngunit kung gusto ng pulisya, maaari kong ituro ang daan. Tiningnan siya ng investigador ng seryoso. Maaaring mapanganib ito, Farhan. Tumango si Farhan. Alam ko, Ginoo. Ngunit ayaw ko nang maging duwag. Ang kanilang kamatayan ay hindi aksidente. May isang bagay o isang tao na sadyang nagdulot ng trahedyang iyon at hindi ako makatulog kung patuloy kong itatago ito. Sa labas ng silid, biglang lumakas ang hangin na humampas sa bintana ng malakas na parang gustong magbigay ng babala. Isang tanong lang ang nasa isip ng investigador, binubuksan ba namin ang isang pinto na dapat ay nanatiling sarado? Kinabukasan, naglakbay ang investigative team sa Karatig Barangay, isang barangay na kilalang mahigpit na humahawak sa mga tradisyon ng ninuno. Isang maliit na barangay na nagpatuloy sa pagpapanatili ng mga tradisyon kahit sa gitna ng impluwensya ng modernisasyon. Ngunit para sa maraming tagalabas, ang barangay na iyon ay nagtatago ng isang bagay na hindi komportable, isang bagay na hindi maipaliwanag, ngunit mararamdaman. Nang pumasok ang sasakyan ng pulisya sa hangganan ng barangay, agad na nagbago ang kapaligiran. Walang bata na naglalaro, walang tawanan. Ang mga bahay na may mataas na pundasyon ay nakatayo ng maayos na parang mga sundalo na naghihintay ng utos. Mabigat ang pakiramdam ng hangin. Tila may hindi nakikitang mga mata na nagbabantay sa bawat galaw. Nagtinginan ang mga pulis. Alam nilang hindi sila tinatanggap dito. Itinuro ni Farhan ang malaking bahay sa dulo ng barangay. Isang lumang bahay na gawa sa inukit na kahoy at may mga simbolo na hindi man lang kilala ng pulisya. Iyan ang bahay ni Tandang Wiryo, bulong niya. Tahimik ang bakura ng bahay, ngunit hindi nakasara ng mahigpit ang pintuan na nagpapahiwatig ng paanyaya o babala. Nagpa siya ang investigador na kumatok sa pintuan. Ngunit isang katok pa lamang, dahan-dahang bumukas ang pintuan. Sa loob, mas nakakapanindig balahibo ang kapaligiran. Ang mga kahoy na estante ay napuno ng mga lumang bagay, mga palayok na gawa sa luad, mga itim na bato, maliliit na estatwa, pulang tela, at mga aklat na sulat kamay. Marami sa mga bagay na iyon ay malinaw na hindi dekorasyon, kundi bahagi ng ritual. Ngunit ang pinakanakakagulat ay hindi ang mga bagay na ritual na iyon, kundi ang figura ng babae na nakaupo sa sulok ng silid, ang asawa ng pinuno ng pamayanan. Hindi siya sumalubong, hindi ngumiti, hindi nagulat. Tinitigan lamang niya ang pulisya nang walang emosyon ang mga mata. Ang mga matang iyon ang nagpadama ng lalong lamig sa silid. Maingat na humakbang ang investigador. Ginang, dumating kami upang magtanong tungkol sa nangyari sa simbahan. Hindi sumagot ang babae, hindi gumalaw, hindi kumurap. Tinitigan lang niya. Hindi ba siya nakarinig o ayaw lang niyang sumagot? Sa sandaling iyon, pumasok ang isang lalaki. Si Tandang Wiryo, matikas ang katawan, matigas ang mukha, malalim ang mga mata, at matalim ang tingin na nagpadama sa pulisya na parang hinubaran ng tingin ng isang mandaragit. Bakit dumating ang pulisya dito? Ang kanyang boses ay mabigat, malamig, ngunit kontrolado. Ipinaliwanag ng investigador ang kanilang pagdating. Ngunit nakinig lamang si Wiryo nang walang ekspresyon ang mukha. Tila hindi mahalaga ang lahat ng iyon. Namatay ang mga residente ng simbahan dahil sa tadhana, sabi niya sa huli. At hindi ninyo maaaring imbestigahan ang tadhana.
Pinitlagan ng investigador ang kanyang hininga. Ngunit may hinala na hindi natural ang kanilang kamatayan. May nagsabi na galit ang iyong asawa dahil sa mga gawain ng batingaw ng simbahan na nakakaistorbo. Bago pa makasagot si Wiryo, biglang tumayo ang babae. Mabilis ang kanyang galaw, masyadong mabilis para sa isang babae na kasing edad niya. Lumapit siya, huminto ng ilang sentimetro lamang mula sa pulisya. Ang kanyang mga mata ay naging mas matalim, mas buhay, mas madilim. Ang batingaw na iyon ang nagpapagulo sa aking buhay, mahina niyang sabi. Araw-araw, gabi-gabi hindi sila humihinto. Ang pangungusap na iyon ay tumago sa buto. Sinubukan ng investigador na manatiling kalmado, ngunit hindi iyon dahilan upang gumawa ng krimen. Ngumiti ng bahagya ang babae. Isang ngiti na nagpatindig ng balahibo. Gusto ko lang matulog. Kasalanan ba iyon, Ginoong Pulis? Biglang naging tensyonado ang kapaligiran. Inaamin ba niya o nilalaro lang niya ang mga salita o pinapakita ba niya na may alam siya na hindi alam ng pulisya? Nagtanong muli ang investigador, Ginang, pumunta ba kayo sa simbahan noong gabi bago ang insidente? Hindi sumagot ang babae. Huminga lang siya ng malalim at sinabi, hindi ko kailangang pumunta kahit saan upang mapatigil ang isang bagay. Ang pangungusap na iyon ay nagpadama na mas maliit ang silid. Pumatay ba siya sa kanila sa pamamagitan ng okultong paraan? Ang lason ba na ginamit ay hindi pisikal na lason? Ginamit ba niya ang kaalaman ng kanyang asawa? O siya mismo ang may hawak ng kapangyarihang iyon? Biglang tumayo si Tandang Wiryo. Malakas ang kanyang mga hakbang na humampas sa kahoy na sahig. Masyado na kayong matagal dito. Umalis na kayo. Huwag ninyong isama ang aking asawa. Alam ng investigador na hindi nila mapilitan ang interogasyon. Hindi pa. Marami pa ring palaisipan na hindi pa nasasagot. Nang lumabas sila ng bahay, umihip ang hangin sa gabi na nagdadala ng matapang na amoy ng insenso. At sa likod nila, nakatayo ang babae sa terasa, nakatitig sa kanila ng walang kurap. Isang tingin na nagsasabi, hinahanap ninyo ang kamatayan kung patuloy ninyong iimbestigahan ako. Nang umalis ang sasakyan sa barangay, bumulong si Farhan. Nakita ninyo kanina kung paano siya kumilos, kung paano siya nagsalita. Hindi siya ordinaryong tao. Tiningnan lamang ng investigador ang madilim na daan sa harapan. Napagtanto nila. Kalalabas lamang nila sa isang lugar na hindi lamang puno ng panganib, kundi puno rin ng mga lihim na hindi nila dapat hawakan. At ang pinakamalaking tanong ay nagsimulang lumitaw. Ang malawakang kamatayan ba ay ginawa ng galit ng tao o ng kapangyarihan na hindi dapat taglayin ng tao? Ang tiyak ay kakawala lang nila sa ibabaw ng isang bagay na mas madilim. Nagsimulang dumilim ang langit nang magdesisyon ang investigative team ng bagong estratehiya, magpanggap bilang ordinaryong residente at manatili sa barangay ng katutubo upang makakuha ng impormasyon mula sa loob. Hindi na nila maaasahan ang formal na panayam. Malinaw na hindi nagtitiwala ang mga residente sa pulisya. May takot sa kanilang mga mata sa tuwing nakikita nila ang uniforme. May pakiramdam ng pag-iingat, may enerhiya na parang ang barangay ay kinokontrol ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ahensya ng gobyerno. Nang gabing iyon, 3 pulis na nakasuot ng ordinaryong damit ang dumating sa barangay sa ilalim ng pagpapanggap bilang mga naglalakbay na tindero na naghahanap ng pansamantalang tirahan. Umupa sila ng isang lumang bahay na malapit sa bahay ni Tandang Wiryo at malapit sa lugar kung saan ginagawa ng mga ordinaryong residente ang kanilang mga gawain sa gabi na mas parang ritual kaysa sa mga gawain ng komunidad. Mula sa bintana ng kanilang inupahang bahay, nakita ng pulisya ang ilaw ng kandila na gumagalaw sa bakuran ng mga bahay ng residente. May tunog na parang mantra na binibigkas ng sabay-sabay, ngunit hindi Tagalog, hindi Bisaya, hindi Ilocano, at hindi anumang wika na kanilang kilala. Nang umugong ang tunog na iyon kasama ng paghampas ng hangin, naramdaman ng pulisya na tumindig ang kanilang balahibo. Ano ba talaga ang ginagawa ng mga residente ng barangay na ito? Kaugnay ba ng ritual na ito ang kamatayan ng simbahan o nagpapatupad ba ang barangay na ito ng isang uri ng proteksyon mula sa sanhi ng kamatayan na iyon? Nang mas malapitan ang pagtingin ng pulisya, nakita nila ang isang mas kakaiba. Hindi kasama ang asawa ni Tandang Wiryo sa ritual na iyon. Nakaupo siya sa terasa ng kanyang bahay nang walang kandila, walang paggalaw ng kamay, walang tunog. Tinitigan lang niya ang kagubatan. Isang blangkong tingin.
Isang tingin na parang hindi sa ordinaryong tao. Tila nakikipag-usap siya sa isang bagay na hindi nakikita ng mata ng tao. Ano ang nakikita niya? Sino ang kausap niya? O ano ang nagkokontrol sa kanya? Isinulat ng pulisya ang lahat ng kanilang nakita sa isang maliit na notebook. Alam nilang hindi sila maaaring basta-basta magtanong sa mga residente. Bawat hakbang ay kailangang kalkulahin, bawat pangungusap ay kailangang piliin. Dahil isang maliit na pagkakamali ay maaaring magpakilala sa buong barangay kung sino talaga sila. Ngunit bago pa sila makapagplano ng kanilang susunod na hakbang, may kumatok sa pintuan ng kanilang inupahang bahay. Tok tok tok. Isang mahinang katok. Ngunit sa kung anong dahilan, parang banta ang tunog. Nagtinginan ang mga pulis bago naglakas loob ang isa sa kanila na buksan ang pintuan. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa harap ng bahay. Payat ang kanyang katawan, maitim ang kanyang balat na sunog sa araw at blanko ang kanyang mga mata. Ngunit hindi blanko na parang walang nakikita. Mas parang isang tao na nakasaksi ng isang bagay na masyadong malaki upang isiwalat. Mga bagong tao kayo, sabi niya nang walang kaabog-abog. Mga tindero ba kayo o iba kayong tao? Ang tanong na iyon ay nakabitin na parang bitag. Nagdududa ba ang lalaking ito sa kanila? Nabunyag na ba ang kanilang pagpapanggap? Mabilis na tumango ang pulisya. Mga tindero kami, Ginoo. Dumadaan lang kami pansamantala. Dahan-dahang tumango ang lalaki. Ngunit bago siya umalis, bumulong siya. Kung marinig ninyo ang boses ng isang babae na umiiyak mula sa ilog, huwag kayong lalapit. Hindi iyon tao. Nagulat ang pulisya. Ilog. Boses ng babae na umiiyak. May kinalaman ba iyon sa asawa ni Tandang Wiryo o nagtatago ba ang barangay na ito ng ibang nilalang na hindi nila alam? Lalo nang lumalim ang gabi at mula sa malayo ay narinig ang tunog ng isang mahinang iyak ng babae, ngunit nakakatagos. Tila may isang taong humihingi ng tulong. Ngunit hindi nangahas ang pulisya na lumabas ng bahay. Lumitaw ang malaking tanong. Galing ba ang tunog na iyon sa biktima o sa salarin o sa isang bagay na hindi tao? Ang gabing iyon ang naging unang gabi ng kanilang pagpapanggap at tila isang hakbang na sa pugad ng dilim na hindi nila inakala na kanilang papasukin. Kinabukasan, lumabas ang mga nagpapanggap na pulis upang direktang obserbahan ang mga aktibidad ng mga residente. Mukhang normal ang barangay sa araw. Naglalaro ang mga bata sa ilog. Naglalaba ang mga ina. Ang mga lalaki ay nagtatrabaho sa pag-ukit ng kahoy o pag-aayos ng mga lambat. Ngunit ang lahat ng iyon ay panlabas lamang. Sa likod ng mga mata ng mga residente, may isang bagay na nakatago. Takot, pagpapasakop, pakiramdam na tila nabubuhay sila hindi lamang sa ilalim ng mga patakaran ng tao, kundi sa ilalim ng mga patakaran ng isang bagay na mas matanda kaysa sa barangay mismo. Ang pinakanakagulat ay ang paraan ng reaksyon ng mga residente. Sa tuwing dumadaan ang asawa ni Tandang Wiryo, humihinto sila sa pagsasalita. Walang tunog na nangahas na galawin ang hangin. Lahat ng ulo ay nakayuko. Ang ilang maliliit na bata ay yumayakap pa sa paa ng kanilang ina. Paano nangyari na ang isang ordinaryong babae ay naglalabas ng ganoong aura? Ano ang nagpapahirap sa mga residente? Siya ba talaga ang sanhi ng pagkamatay ng simbahan? Binabantayan ng pulisya ang bawat hakbang niya. Dahan-dahan siyang lumakad ngunit tiyak na parang isang tao na alam na bibigyan ng mundo ng daan nang hindi na kailangang utusan. Simple ang kanyang damit, ordinaryo ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi kailanman nawawala. Nang pumasok siya sa isang maliit na tindahan upang bumili ng bigas, biglang nanahimik ang kapaligiran. Maging ang may-ari ng tindahan ay pinigilan ang kanyang hininga habang sumusulyap sa sahig. Sinubukan ng pulis na nagpapanggap bilang mamimili na lumapit upang simulan ang pag-uusap. Ate, bumibili rin kayo ng bigas? Tanong ng isa sa mga pulis ng kunwari ipalakaibigan. Hindi sumagot ang asawa ni Tandang Wiryo, hindi lumingon, hindi nag-alala. Ngunit bigla siyang huminto at dahan-dahang lumingon. Hindi kayo taga-barangay na ito, sabi niya ng mahina ang boses. Agad na huminto ang tibok ng puso ng pulis. Nabunyag ba ang kanilang pagpapanggap ng ganito kabilis? Paano nakilala ng babaeng iyon? May nakikita ba siya na hindi nakikita ng ordinaryong tao? Sinubukan ng pulis ng umiti ng awkward. Ginang.
Bagong tindero lang ako. Kahapon lang ako dumating. Lumapit ang babae, napakalapit na amoy na ng pulis ang mahinang amoy ng insenso mula sa kanyang buhok. Hindi naglalakad ang mga tindero tulad mo, sabi niya. Hindi nagmamasid ang mga tindero sa bawat bahay. Hindi tinitignan ng mga tindero ang mga tao na parang binabasa ang kanilang mga lihim. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo na direktang sumaksak sa puso ng pulis. Alam ba niya na pulis sila? Alam ba niya ang kanilang layunin? Ngunit bago pa makapagbigay ng alibi ang pulis, bahagyang umiti ang babae, ang pinaka nakakatakot na ngiti na nakita nila. Ayos lang, mahina niyang sabi. Maaari kayong manatili basta't hindi ninyo ginagambala ang kanyang tulog. Tulog? Sino ang tinutukoy niya? Ang kanyang asawa ba o nagsasalita siya tungkol sa isang bagay na hindi nakikita? Ang babae ay umalis, iniiwan ang amoy ng insenso at ang malamig na hangin na matagal na nanatili sa hangin. Nagtinginan ang mga pulis na puno ng pag-aalala. Alam niya na hindi tayo tindero, bulong ng isa sa mga pulis. Pero bakit niya tayo hinayaang manatili? Lumunok ang isa pang pulis at sinabi, siguro hindi niya tayo nakikita bilang banta o siguro naghihintay siya ng isang bagay. Ang tanong na iyon ay nakabitin na parang madilim na ulap sa itaas ng barangay. Hindi sumigaw ang babae, hindi nagpalayas, hindi nagbanta, ngunit iyon mismo ang nagpadama sa kanya na mas nakakatakot. Ang taong galit ay madaling hulaan. Ang taong kalmado ay dapat bantayan. At ang taong humingiti kung dapat ay nagagalit ay ang pinakamapanganib. Ang babae ay muling nanahimik sa kanyang bahay, nakaupo sa terasa. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa kisam ng bahay, tila nakikipag-usap sa isang bagay sa hangin. Kung minsan ay nakakiling ang kanyang ulo na parang isang taong nakikinig ng utos. Ano ba talaga ang bumubulong sa kanya? Siya ba talaga ang salarin sa pagpatay o siya ba ay tagapamagitan lamang ng isang mas malaking kapangyarihan? Nang dumilim, muling narinig ang boses ng babae na umiiyak mula sa ilog. At sa pagkakataong ito, ang boses ay naging mas malapit, mas malinaw at mas nakakasakit ng damdamin. Isinara ng pulisya ang bintana, ngunit ang boses ay pumasok pa rin na parang boses na naghahanap ng isang tao o isang bagay. Sa gabing iyon, isang bagay ang malinaw. May tinatago ang babae. Isang lihim na sapat na malakas upang pumatay ng isang simbahan. At ang lihim na iyon ay hindi pa ganap na nabubunyag. Ang ikalawang gabi, nagsimula ang pagpapanggap ng pulisya sa isang kapaligiran na mas nakakapanindig balahibo kaysa sa unang gabi. Ang simoy ng hangin sa gabi ay humihip mula sa ilog, nagdadala ng amoy ng basang lupa. Ngunit sa kung anong dahilan, ang hangin na iyon ay tila nagdadala ng isang mensahe na ayaw nilang marinig. Ang boses ng umiiyak na babae na dati ay mahina lamang naririnig, ngayon ay naging mas malapit, mas matalim na parang nasa likuran mismo ng bahay. Ang boses ba na iyon ay nagmula talaga sa ilog o sinusundan ba sila ng boses na iyon saan man sila magpunta? Sinubukan ng pulisya na baliwalain ang boses na iyon. Ngunit habang lumalalim ang gabi, nagbago ang boses na iyon. Hindi na ito mahina, kundi parang sigaw ng isang taong sa pilitang hinihila. Ang sigaw na iyon ay umugong, umalingaw-ngaw, at kung minsan ay sinundan ng isang maliit na tawa na hindi makatao. Ano ba talaga ang nangyayari sa barangay na ito? Ang boses ba na iyon ay isang supernatural na kaganapan o bahagi ng isang bagay na ginagawa ng asawa ng pinuno ng pamayanan? Nang malapit na ang hating gabi, naramdaman ng isa sa mga pulis, si Rama, na may nagmamasid sa kanya mula sa bintana. Tumindig ang kanyang buhok sa batok nang makita niya ang anino ng isang tao na nakatayo sa likod ng manipis na kortina, matangkad, payat, walang malinaw na mukha, ngunit ang figura na iyon ay tila tinitingnan sila ng tahimik. Agad na bumangon si Rama at mabilis na binuksan ang bintana. Walang tao. Gayunpaman, ang lupa sa ilalim ng bintana ay mukhang basa. Parang may isang tao na nakatayo doon ng matagal. Sino ang figura na iyon? Bakit wala siyang iniwan na bakas ng paa? Bahagi ba siya ng ritual o isang biktima na sumusubok magbigay ng pahiwatig? Ilang minuto pagkatapos, narinig nila ang mahinang tunog ng mga yabag sa bubong ng bahay. Ngunit ang mga yabag na iyon ay hindi parang paglalakad ng tao, kundi parang isang bagay na gumagapang. Naglabas ang pulisya ng flashlight at inilawan ang kisam. Huminto ang tunog, tahimik. Ngunit matapos patayin ang flashlight, muling lumitaw ang tunog.
Mahina, regular, dahan-dahang gumagapang. Ano ang nasa itaas nila sa sandaling iyon? Nang huminto ang tunog sa gitna mismo ng bubong, biglang may tumulo sa sahig. Isang itim na likido, malapot, amoy insenso, at amoy bulok. Ang likido ba na iyon ay bahagi ng ritual? Iyon ba ay supernatural na lason o simbolo ng banta mula sa asawa ng pinuno ng pamayanan? Alam ng pulisya na hindi na ito ordinaryong investigasyon. Nagtatago ang barangay na ito ng isang bagay na hindi nakikita, isang bagay na hindi maipaliwanag gamit ang lohika ng tao. At ang mas nakakatakot, nagsimulang maramdaman ng pulisya na anuman ang pumatay sa lahat ng nakatira sa simbahan ay nagmamasid na ngayon sa kanila. Sa gabing iyon, nanaig ang takot sa buong inupahang bahay. Ngunit kailangan matulog ng pulisya upang makabawi ng lakas o subukan man lang. Ngunit nang ipikit ang kanilang mga mata, ang dilim ay nagdala sa kanila sa isang mas nakakatakot na lugar. Nagising si Rama sa kanyang panaginip at natagpuan ang kanyang sarili sa kapilya ng simbahan na naging lokasyon ng malawakang kamatayan. Madilim ang kapilya, bukas ang pintuan, at ang sahig ay napuno ng puting tela. Dahan-dahan siyang lumakad, hinawakan ang isa sa mga tela, at nalaman na hindi iyon ordinaryong tela. Iyon ay tela ng kabaong. Tela ng kabaong ng mga namatay na sumasamba. Ngunit nang umurong si Rama, dahan-dahang gumalaw ang tela na parang may buhay sa ilalim nito. At mula sa likod ng tela ay lumitaw ang isang dalagang babae na may maputlang mukha, mahabang basang buhok, at pulang mata na parang kakaiyak lang ng ilang araw. Tiningnan ng babae si Rama at binuksan ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumabas, tanging galaw lamang ng labi na parang sinusubukang magsabay ng isang bagay. Bakit lumitaw ang babaeng iyon sa panaginip? Siya ba ay biktima? Siya ba ay saksi? At ano ang mensahe na gusto niyang iparating? Lumapit ang babae, itinaas ang kanyang payat na kamay na puno ng mga pasa at itinuro ang pintuan ng kapilya. Nang lumingon si Rama, dahan-dahang nagsara ang pintuan ng kapilya ng malakas na tunog. At nang muli niyang tingnan ang babae, ang kanyang mukha ay naging mukha ng asawa ng pinuno ng pamayanan. Isang bahagyang ngiti, blangkong mata, ang parehong tingin na nakita niya sa barangay. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit lumitaw ang asawa ng pinuno ng pamayanan sa panaginip na ito bilang isang nakakatakot na figura? Siya ba ang salarin o siya ba ay tagapamagitan lamang ng isang mas masamang bagay? Muling gumalaw ang mga labi ng babae. Sa pagkakataong ito mas malinaw. Matulog kayo. Biglang napuno ang buong kapilya ng tunog ng tawanan ng mga babae. Malakas na umalingaw na bumasag sa tainga. Hindi iyon boses ng isang tao. Marami sila. Dose-dosenang, marahil daan-daan. Boses ng mga babae na lahat ay nagsasabi ng parehong bagay. Matulog, matulog, matulog. Hayaan ninyo siyang matulog. At habang sinusubukang takpan ni Rama ang kanyang mga tainga, gumuho ang mundo sa panaginip. Naramdaman niya na hinila ang kanyang katawan ng isang hindi nakikitang puwersa. Parang lumulubog sa ilalim ng madilim na tubig, nagising si Rama na humihingal. Malamig na pawis ang dumaloy sa buong katawan niya. Ang isa pang pulis na natutulog sa parehong silid ay nagising din nagulat. Nanaginip kayo? Tanong ni Rama nang nanginginig ang boses. Tumango ang dalawang pulis. Babae sa kapilya. Pinatulog niya kami. Paano nangyari na nagkaroon sila ng parehong panaginip? Ito ba ay simpleng suhestyon o isang supernatural na komunikasyon na ginawa ng salarin? Biglang nanginginig ng malakas ang pintuan ng bahay na parang may sumisipa nito mula sa labas. Bam! 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 Kinapit ng pulisya ang kanilang mga sandata. Ngunit nang buksan ang pintuan, walang tao. Ang nakita lang nila sa harap ng pintuan ay isang maliit na bagay na nakalatag. Isang pulseras sa paa. Isang lumang pulseras na gawa sa hinabing ijuk na madalas ginagamit sa sinaunang ritual ng Visayas. Paano napunta ang pulseras na iyon sa harap ng pintuan? Sino ang naglagay nito? Ito ba ay babala o paanyaya? At ang mas nakakatakot, bakit mainit pa rin ang pulseras na iyon na parang kakatanggal lang sa pulso ng isang tao? Nang itinaas ng pulisya ang pulseras na iyon, muling narinig ang boses ng umiiyak na babae mula sa ilog. Ngunit sa pagkakataong ito, binanggit ng boses na iyon ang pangalan ng isang tao, ang pangalan ni Rama.
Sa umagang iyon, pagkatapos ng gabing puno ng takot, panaginip at boses na tumatawag sa pangalan ni Rama, nagdesisyon ang mga nagpapanggap na pulis na palawigin ang investigasyon. Kailangan nilang mahanap ang koneksyon sa pagitan ng mga sobrenatural na boses, ang misteryosong pulseras sa paa, at ang pagkakasangkot ng asawa ng pinuno ng pamayanan. Dahil isang bagay ang malinaw na ngayon, may isang kapangyarihan na mas malaki kaysa sa personal na galit. Nagsimula sila sa pagmamasid sa malaking bahay ni Tandang Wiryo. Ang bahay ay may lumang arkitektura, mga inukit na kahoy na dingding, at makapal na bubong na gawa sa nipa na tila 10-10 taon na ang edad. Ngunit ang pinakanakakuha ng kanilang pansin ay ang likuran ng bahay na tila hindi kailanman dinadaanan ng mga residente. Mas matangkad ang damo. Ang lupa ay hindi kailanman nahawakan ng bakas ng paa at ang kapaligiran sa paligid ng lugar na iyon ay mas malamig. Kung ikukumpara sa ibang lugar, tila may nagbabantay sa lugar na iyon. Bakit hindi kailanman pumunta ang mga residente doon? Ano ang tinatago sa likod ng bahay na iyon? Nagmasid si Rama mula sa malayo at nakakita ng isang kakaiba. Isang piraso ng puting tela ang nakasabit sa maliit na pinto sa likod ng bahay. Hindi ito tela na panlaba, hindi ito ordinaryong tela. Masyadong malinis ang kulay nito, masyadong kaibahan sa nakapaligid. At sa tela na iyon ay mayroong itim na mansa na mahina ang amoy ng insenso at isang bagay na mas mabaho. Ito ba ay ritual na tela? Ito ba ay pag-aari ng isa sa mga biktima ng simbahan? Nagpasya ang pulisya na lumapit ng sigurado silang walang residente na nakakakita. Dahan-dahan silang nagtago sa mga palumpong at huminto sa harap mismo ng maliit na pinto na parang pinto ng bodega. Nang hawakan ni Rama ang hawakan ng pinto, tumindig ang kanyang balahibo. Ang hawakan ay malamig na parang yelo. Tila hindi kailanman hinawakan ng tao. Lumunok siya at dahan-dahang itinulak ang pinto. At sa likod ng pinto ay hindi bodega, hindi imbakan, kundi isang maliit na silid na naglalaman ng mga itim na kandila, mga handog, mga anino na nasira ang mukha, at isang malaking mangkok na puno ng itim na likido. Ang likido na amoy katulad ng mga patak mula sa kisame ng inupahang bahay kagabi. Ano ito? Ito ba ay laboratorio ng supernatural na lason o isang lugar upang tawagan ang kapangyarihan na pumatay sa mga nakatira sa simbahan? Ngunit bago pa sila makapagmasid ng mas malalim, may nakita si Rama na nagpahinto sa kanyang hininga. Isang notebook na balat na luma, nanilaw ang mga pahina, at sa pabalat ay nakasulat ang mga paraan sa pagpapadala ng walang hanggang tulog. Ito ba ay ebidensya? Ito ba ang paraan na ginamit upang patayin ang isang simbahan? Binuksan ni Rama ang unang pahina, sulat kamay ng isang babae, at ang pangalan na nakasulat sa ibabang kaliwang sulok ang nagpatigas sa buong katawan niya. Mga tala ni Sulastri. Si Sulastri ang asawa ni Tandang Wiryo. Kaya ang aklat na ito ay talagang sa kanya, at nang balikan nila ang susunod na pahina, natagpuan nila ang isang listahan ng mga pangalan. Kumpletong pangalan ng 12 ng tao, lahat ay nakakrus na may pulang tinta. Sa huling linya ay nakasulat ang isimbahan ng Tangalon. 43 pangalan. Lahat ba ng biktima ay talagang nakalista? Bawat biktima ba ay sadyang pinuntirya? At bakit may ganitong detalyadong tala ang asawa ng pinuno ng pamayanan? Nang matapos na halos ang kanilang pagsisiyasat sa silid na iyon, narinig ang tunog ng mga yabag mula sa labas. May dumarating. Nagpanik ang pulisya. Ang silid ay may isang pinto lamang. Kung mahuli sila dito, tapos na ang lahat. Pinatay ni Rama ang mga kandila, isinara ang notebook at nagtago sila sa likod ng makapal na kortina bago binuksan ang pinto. Isang babae ang pumasok ng dahan-dahan, ngunit matatag, ang asawa ni Tandang Wiryo. Nakatayo siya sa harap ng mangkok ng itim na likido, bumubulong ng mga mantra na hindi maintindihan. Gumagalaw ang kanyang mga kamay na parang hinahalo ang likido nang hindi ito hinahawakan. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nagpatindig ng balahibo ng pulisya. Marami nang nakita ang batang iyon. Sino ang batang tinutukoy? Aling pulis? Si Rama o isa sa iba pang residente? Pagkatapos ay tumawa siya ng bahagya. Ngunit matutulog siya tulad ng iba. Pinigil ng pulisya ang kanilang hininga. Natatakot na marinig ang kanilang boses. At nang umalis ang babae, alam nila ang isang bagay. Nakaalis na sila ng masyadong malalim.
Kinagabihan, bumalik ang pulisya sa inupahang bahay na puno ng pagkabalisa. Ang ebidensya na kanilang natagpuan ay hindi lamang pisikal na ebidensya, kundi supernatural na ebidensya. Ang notebook ni Sulastri ay hindi lamang nagtala ng mga biktima, kundi naglalaman din ng pahiwatig na ang ritual ay nagawa na ng maraming beses. May iba pa bang biktima ang barangay na ito? Hindi ba ang simbahan ang una? At sino pa ang naging target? Bago pa nila mapag-usapan ang kanilang natuklasan, isang malakas na katok ang gumulantang sa pintuan ng bahay. Bam! 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 Mas malakas kaysa dati, mas mapilit, mas nagbabanta. Naghanda ang pulisya ng mga sandata. Ngunit nang buksan ang pintuan, walang tao. Ang nakita lang ay isang bigkis ng mahabang buhok na nakatali ng maayos na parang handog na inilagay sa lupa kasama ng isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na, "Huwag mong gambalain ang kanyang tulog." Basang-basa pa ang buhok, mainit pa, at tila pag-aari ng isang tao nakakaputol lang ng sapilitan. Sino ang naglagay ng buhok na ito? Ito ba ay banta mula kay Sulastri o babala mula sa ibang nilalang na kasama niya? Sinuri ni Rama ng mas malapitan at natagpuan ang parehong amoy tulad ng itim na likido sa lihim na silid, halo ng insenso, basang lupa, at napakaliit na dugo. At nang siya ay tumayo, malakas na humihip ang hangin na bumasag sa isa sa mga bintana. Ang boses ng parehong babae na galing sa ilog ay bumulong sa kanyang tainga. "Huwag mong gisingin siya." Sino ang tinutukoy niyang gisya? Anong kapangyarihan ang pinoprotektahan ng barangay na ito? At bakit sila natatakot kung gumising ang kapangyarihan na iyon? Biglang kumikislap ang ilaw ng bahay at tuluyang namatay. Sa dilim, narinig ang tunog ng mga yabag na nakapalibot sa bahay. Maraming yabag na parang dose-dosenang tao ang naglalakad sa paligid ng bahay nang walang tigil. Mga residente ba iyon o ibang nilalang? Sumilip si Rama sa siwang ng kortina. Walang tao, ngunit ang lupa sa paligid ng bahay ay gumagalaw na parang tinatapakan ng isang hindi nakikitang bagay. Pagkatapos ay lumitaw muli ang boses na iyon. "Matulog, matulog. Hayaan ninyo silang matulog." Pinigil ng pulisya ang kanilang hininga. Alam nila na hindi na ito basta-basta investigasyong kriminal. Nahaharap sila sa isang supernatural na kapangyarihan na hindi maipaliwanag. Biglang bumukas ng malakas ang likod na pinto. Tila sinipa ng isang hindi nakikitang bagay. At sa likod ng pintuan ay nakatayo ang isang babaeng may mahabang basang buhok. Hindi si Sulastri. Ito ang figura mula sa panaginip ni Rama, ang figura na gustong magbigay ng mensahe. Ngunit bago pa makapagsalita ang babae, may humila sa kanya patungo sa dilim na nagpakawala sa kanya sa isang iglap. Gusto ba ng figura na iyon na balaan ang pulisya? Siya ba ay biktima ng ritual o siya ba ay bahagi ng mas malaking kapangyarihan na lumalaban kay Sulastri? Sa gabing iyon, napagtanto ng pulisya na hindi sila nag-imbestiga ng isang kaso ng pagpatay. Binubuksan nila ang isang pinto na hindi dapat buksan. Kinabukasan, ibang-iba ang kapaligiran sa barangay. Walang mga bata na naglalaro sa ilog. Walang mga ina na naglalaba. Walang huni ng manok o kambing. Lahat ay tila sadyang tahimik. Ang barangay ay tila isang pusong huminto sa pagtibo. Alam ba ng mga residente na natagpuan ng pulisya ang ritual na silid? Napagtanto ba nila na may mga dayuhan na nanggulo sa mga lihim ng barangay? O naghihintay ba sila ng isang bagay na mangyari? Lumabas si Rama sa inupahang bahay, kasama ang 2 pang pulis na puno ng pag-iingat. Ngunit walang residente ang nakita. Ang mga kalsada ay tahimik. Sarado ng mahigpit ang mga pintuan ng bahay. Ang tanging tunog ay ang ihip ng hangin sa mga puno. Pagkatapos ay nakita nila ang isang taong nakatayo sa dulo ng kalsada. Isang matandang lalaki. Nakayuko ang kanyang katawan, puti ang kanyang buhok, ngunit matalim ang kanyang mga mata na parang isang tao na may maraming lihim. Siya si Mbah Kirun, ang tagapagbantay ng kagubatan at ang tanging tao na nagbabala sa kanila tungkol sa tunog ng pag-iyak sa gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, mukha siyang iba. Maputla ang kanyang mukha na parang isang tao na hindi natulog sa loob ng ilang araw. "Kailangan ninyong umalis sa barangay na ito," sabi niya nang walang pagbati. Ang tono ng kanyang boses ay hindi banta kundi takot. Isang matapat na takot. "May isang bagay na ginising inyo," patuloy niya, "isang bagay na matagal nang natutulog.
Ano ang ginising nila? Ang paglitaw ba ng figura ng babae sa panaginip ay isang babala? At ang notebook ba ni Sulastri ang nag-udyok sa madilim na kapangyarihan na iyon? Sinubukan ni Rama na magtanong, ano ba talaga ang nangyayari sa barangay na ito, ba? Ano ang ginawa ni Sulastri? Ngunit umiling si Mbah Kirun, hindi lang ito tungkol kay Sulastri, hindi lang ito tungkol kay Wiryo, ito ay tungkol sa matagal ng galit na hindi kailanman nalutas. Galit kanino at bakit kailangan ng galit na iyon ang buhay ng lahat ng nakatira sa simbahan? Tiningnan ni Mbah Kirun si Rama ng malalim. Nakita ninyo ang babaeng iyon? Hindi siya ang mamamatay tao, sabi ni Mbah Kirun nang nanginginig ang boses. Siya ang unang biktima. Siya ang dapat ninyong pinakinggan. Ang babae na lumitaw sa panaginip. Unang biktima. Ano ang ibig sabihin nito? Sinusubukan ba niyang magbigay ng pahiwatig bago pa makapagtanong si Rama? Narinig ang tunog ng mga yabag na tumatakbo, hindi lamang isa, kundi dose-dosenang. Ang tunog na iyon ay papalapit na parang isang kawan ng mga tao na naghahanap ng isang tao. Umurong si Mbah Kirun, nagulat ang mukha. Alam nila na nandito kayo. Umalis na kayo ngayon. Sino sila? Mga residente o isang bagay na mas madilim? Si Rama at ang dalawa pang pulis ay agad na nagtago sa likod ng bahay, sumisip upang makita kung sino ang dumarating at nakita nila ang isang nakakagulat na tanawin. Dose-dosenang residente ang naglalakad ng magkakasama na walang emosyon ang mga mata, pare-pareho ang mga hakbang, blangkong mukha. May dala silang mga sulo at mga mangkok na puno ng itim na likido. Tila hindi sila mulat, tila kinokontrol sila at lahat sila ay patungo sa inupahang bahay kung saan nakatira ang pulisya. Ito ba ay ritual upang hulihin ang mga nanghihimasok? Alam ba ng mga residente ang kanilang ginagawa o sila ba ay naging extension ng kamay ni Sulastri? Nang palibutan ng mga residente ang bahay, muling narinig ang boses ng babae mula sa ilog. Pakiusap, pakinggan ninyo ako. Lumingon si Rama sa ilog. Nakatayo ang babae sa ibabaw ng tubig, hindi lumulubog, hindi gumagalaw, tinitingnan lamang sila na puno ng kalungkutan ang mga mata. At bumulong siya, hindi nag-iisa si Sulastri. Kung hindi lang si Sulastri, sino pa? Nagdesisyon ang pulisya na sundan ang figura ng babae. Baliw ang desisyon na iyon. Ngunit wala silang oras. Pinapalibutan pa rin ng mga residente ang inupahang bahay. Kung maghihintay sila, matutuklasan sila at maaaring hindi na sila makalabas ng barangay na iyon ng buhay. Nang lumapit si Rama sa ilog, lumingon ang babae at lumakad papasok sa kagubatan. Hindi naglalakad, kundi lumulutang na parang hangin ang nagdadala sa kanyang katawan. Sinundan ni Rama at ng dalawang pulis. Madilim ang kagubatan kahit mataas na ang araw. Ang mga ugat ay gumagapang na parang mga kamay na gustong kumapit. Ang mga dahon ay nagkiskisan na parang bumubulong. Sa gitna ng kagubatan, huminto ang babae sa harap ng isang malaking bato na nababalutan ng lumot. Sa unang pagkakataon ay malinaw na nagsalita ang babae. Dati akong sumasamba sa simbahan na iyon. Ang pangungusap na iyon ang nagpahinto kay Rama. Paano nangyari na ang isang sumasamba na namatay na ay lumitaw ng ganito? Siya ba ay isang ligaw na kaluluwa o isang biktima na hindi kailanman nakakita ng hustisya? Itinuro ng babae ang malaking bato. Dito ako inilibing sa unang pagkakataon. Unang libingan. Nagkaroon na ba ng biktima ang simbahan bago ang malawakang trahedya? Nagpatuloy ang babae, hindi ako pinatay ni Sulastri. Utusan lang si Sulastri. Ang utak ay biglang yanig ng malakas na tunog na parang kulog ang lupa. Bahagyang nabasag ang malaking bato at nanginginig ang lupa sa ilalim nito. Mukhang takot na takot ang babae. Narinig nila. Dumarating sila. Sino sila? Mga residente na kinokontrol o madilim na nilalang na nagbabantay sa lihim ng barangay? Tiningnan ng babae si Rama na nagmamakaawa ang mga mata. Wala na akong gaanong oras. Ang utak ay bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap. Narinig ang isang mahabang sigaw mula sa itaas ng mga puno. May isang bagay na mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga sanga na parang isang malaking anino na tumatalon mula sa isang puno patungo sa isa pa. Itinaas ni Rama ang flashlight, ngunit ang ilaw ay nakakakuha lamang ng isang itim na anino na walang malinaw na hugis. Nanginginig ang babae.
Iyon ang tagapagbantay ng ritual. Papatayin niya ako tulad ng dati. Tagapagbantay ng ritual. Anong nilalang ang nagbabantay sa lihim ng barangay na ito? Tao ba iyon o isang bagay na nilikha sa pamamagitan ng supernatural na ritual? Ang anino ay bumaba ng may napakabilis na bilis na nagpagalaw ng malakas sa mga puno. Umurong ang pulisya ng ilang hakbang, itinaas ang baril kahit alam nilang maaaring walang silbi ang bala. Lumingon ang babae kay Rama sa huling pagkakataon. Hindi ang utak ay ang tao na inakala ninyo. Pagkatapos ay sumugod ang anino sa babae at ang kanyang katawan ay agad na naglaho na parang usok na hinipan ng hangin. Naglaho ang figura na iyon. Naging tahimik muli ang kagubatan. Tahimik sina Rama at ang iba pang pulis. Ang huling pahayag ng babae ay nakabitin sa hangin. Hindi ang utak ay tao. Kung hindi si Sulastri, hindi si Tandang Wiryo. Kung gayon sino? Nagkakampi ba ang pinuno ng pamayanan sa isang bagay? O may mas matandang madilim na kasaysayan ang barangay na ito? Muling narinig ang tunog ng mga yabag ng residente mula sa malayo. Wala silang gaanong oras. Isang bagay ang malinaw ngayon. Hindi lang tungkol sa galit ang misteryong ito. Hindi lang tungkol sa ritual at hindi lang tungkol sa pagkamatay ng simbahan. Ito ay tungkol sa isang kapangyarihan na nag-ugat bago pa mabuo ang barangay, isang kapangyarihan na buhay pa, gutom pa, at pinoprotektahan pa rin ang mga lihim nito. At ang tunay na utak ay napakalapit pa rin. Nang mawala ang espiritu ng babae na hinarang ng itim na anino, naging napakatahimik ng kagubatan. Hindi lang basta katahimikan, kundi katahimikan na parang nagmamasid, naghihintay at handang lunukin ang sinumang masyadong gumalaw. Lumunok si Rama. Matigas na nakatayo ang isa pang pulis. Napagtanto nila ang isang bagay, buhay pa ang tunay na utak at hindi iyon ordinaryong tao. Ngunit nakapagbigay ng mahalagang salitang susi ang babae. Hindi siya ang tao na inakala ninyo. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba taga-barangay ang utak? Isa ba siyang tao mula sa simbahan o isang figura na pinagkakatiwalaan nila na walang hinala? Sinubukan ni Rama na pakalmahin ang kanyang sarili at pag-isipan muli ang lahat ng nangyari. Sumunod lamang si Sulastri sa utos. Kumilos ang mga residente na parang kinokontrol. May isang nilalang na tagapagbantay ng ritual na umatake sa espiritu ng babae. Ipinapakita ng mga talaan ng ritual ang mga kasanayan na nagawa na sa loob ng maraming taon. Sino ang sapat na malakas upang kontrolin ang barangay? Sino ang may kapangyarihan upang tawagin ang mga nilalang na tagapagbantay? Sino ang sapat na matalino upang idirekta ang kasalanan sa iba? Nang bumalik sila sa gilid ng kagubatan, biglang lumitaw ang isang lalaki mula sa likod ng mga puno. Nakasuot ang lalaki ng mahabang kulay kape na damit. Mahinahon ang kanyang mukha, payapa ang tingin. Siya si Ginoong Rahman, dating pinuno ng relihiyon sa barangay na iyon na sinasabing lumipat na ilang taon na ang nakakaraan. Ngunit paano nangyari na lumitaw siya pagkatapos mismo ng supernatural na pangyayari kanina? Bakit kayo narito? Tanong niya ng mahinahon ang boses. Pinigil ni Rama ang kanyang hininga. May isang bagay na mali. Masyadong mali. Nakatira pa rin ba kayo sa barangay na ito? Tanong ni Rama na sumusubok magtanong. Bahagyang umiti si Ginoong Rahman. Hindi ako kailanman talagang umalis. Ang pangungusap na iyon ang nagpatindig ng balahibo ni Rama. Kung hindi siya kailanman umalis, saan siya sa loob ng mahabang panahon at bakit hindi kailanman binanggit ng mga residente ang kanyang pangalan? Lumapit si Ginoong Rahman. Malalim ang kanyang mga mata na parang kinukaykay ang kaluluwa. Hinahanap ninyo ang utak. Gusto ninyong malaman kung bakit kailangan manahimik ng magpakailanman ang simbahan? Tahimik. Bakit kailangan manahimik ang simbahan? Ano ba talaga ang gustong itago? Umurong si Rama ng isang hakbang. Ginoo, alam ninyo ba kung sino ang may kagagawan? Dahan-dahang tumawa si Ginoong Rahman. Isang tawa na hindi kailanman sumasalamin sa tao. Ang may kagagawan? Kausap ninyo siya. Nagtigas si Rama, huminto ang daloy ng dugo. Paano nangyari na ang isang tao na iginagalang bilang isang pinuno ng relihiyon ay umamin bilang isang mamamatay tao? Dahan-dahang itinaas ni Ginoong Rahman ang kanyang kamay. Nanginginig ang lupa, umikot ang hangin sa paligid niya. Masyadong maingay ang simbahan.
Ginawa nilang hindi mapayapa ang mundong ito at ang kapayapaan ay dapat pangalagaan sa anumang paraan. Ito ba ang tunay na dahilan? Pumatay ba siya sa lahat ng nakatira sa simbahan dahil lang sa batingaw o ang dahilan na iyon ay isang takip upang itago ang isang mas madilim na bagay? Sinubukan ni Rama na hilahin ang baril ngunit hindi gumalaw ang kanyang kamay. Ngumiti si Ginoong Rahman. Si Sulastri ay sumunod lamang sa aking iniutos. Ang mga residente ay sumunod lamang sa aking itinanim. At napakarami nang nakita ninyo. Sino ba talaga siya? Tao, shaman, o isang bagay na mas matanda pa kaysa sa tao mismo? Bago siya lumapit, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa barangay. Tunog ng mga residente na sumisigaw, tunog ng basag na kahoy, tunog ng nahuhulog na bagay. Lumingon si Ginoong Rahman sa tunog na iyon at iyon ang nagbigay ng pagkakataon kay Rama upang tumakbo. Ngunit bago sila umalis, bumulong si Ginoong Rahman, hahanapin ko kayo bago lumubog ang araw. Si Rama at ang dalawang pulis ay tumakbo patungo sa barangay, umaasang makahanap ng tulong o kahit isang lugar na pagtataguan. Ngunit ang kanilang natagpuan ay mas nakakatakot. Bukas ang mga bahay ng residente, nahulog ang mga sulo, nasira ang mga gamit. Tila nilamon lamang ng bagyo ang barangay. Walang mga residente sa lugar. Nasaan sila? Kinuha ba sila o tumakas ba sila mula sa isang mas nakakatakot na bagay? Biglang may nakita si Rama na gumagalaw sa bubong ng bahay. Isang malaking anino na walang hugis. Ngunit alam niyang hindi iyon tao. Iyon ang tagapagbantay ng ritual. Ang nilalang na dumukot sa espiritu ng babaeng biktima kanina. Dahan-dahang bumaba ang nilalang na iyon mula sa bubong na parang maitim na ulap na nagkumpol. Walang paa, walang kamay, ngunit gumagalaw na parang may katawan. Pinigil ni Rama ang kanyang hininga. Hinahanap sila ng nilalang na iyon. Magtago kayo, bulong ng isa sa mga pulis. Pumasok sila sa isang walang laman na bahay at nagtago sa likod ng malaking aparador. Ngunit lumutang ang nilalang na iyon sa loob ng bahay nang hindi binubuksan ang pinto. Paano siya nakapasok nang hindi humahawak ng anuman? Ang espasyo ba ay hindi hadlang sa kanya? Paano sila lalaban sa isang bagay na hindi sumusunod sa mga batas ng pisika? Ang nilalang na iyon ay naglabas ng tunog na parang hiyaw ng libu-libong ahas. Nanginginig ang aparador, nabasag ang sahig, yumuko ang mga dingding na parang pinipiga mula sa dalawang panig, at bumulong ang nilalang na iyon, alam kong narito kayo. Pinikit ng pulisya ang kanilang mga mata, naghihintay ng katapusan. Ngunit biglang narinig ang isa pang tunog mula sa labas ng bahay. Malakas na tunog, tunog ng pagbigkas ng mga dasal. Sumigaw ang nilalang na iyon at naglaho sa isang pagsabog ng maitim na ulap. Binuksan ni Rama ang kanyang mga mata at nakita ang isang taong nakatayo sa labas ng bahay na maihawak na malaking aklat. Isang tao na hindi nila inakala. Simbah Kirun. Bakit may kapangyarihan siyang labanan ang nilalang na iyon? Siya rin ba ay bahagi ng ritual o siya ba ang huling tagapagbantay ng balanse ng barangay na ito? Sinabi ni Mbah Kirun ng matigas ang boses, kailangan ninyong sumama sa akin. Hinihina ang utak. May pagkakataon upang tapusin ang lahat ng ito. Sumunod si Rama. Bagaman puno ng pagdududa ang kanyang puso. Umakyat sila sa isang maliit na burol sa gilid ng barangay patungo sa isang kuweba na nababalutan ng ugat. Sa loob ng kuweba, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin na parang mailibu-libong kaluluwa ang bumubulong. Sa gitna ng kuweba ay nakatayo si Ginoong Rahman. Pula ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay naglalabas ng itim na usok mula sa kanyang balat. Akala ninyo makakatakas kayo, sabi niya habang tumatawa. Binuksan ni Mbah Kirun ang kanyang aklat. Ginagamit mo ang kaalaman na hindi sa iyo, Rahman. Pinapahirapan mo ang mga walang kasalanang kaluluwa. Itinaas ni Rahman ang kanyang mga kamay at ang mga ugat ng kuweba ay bumulusok na parang mga ahas. Naganap ang isang supernatural na labanan. Ang mga talata mula kay Mbah Kirun ay nagbanggaan sa itim na kapangyarihan ni Rahman. Ang liwanag at dilim ay nagbanggaan na bumabasag sa dingding ng kuweba na nagpalutang sa mga bato. Sino ba talaga si Rahman na ito? Saan niya nakuha ang kapangyarihang ito? Siya ba ay isang tao na naging ibang nilalang? Sa gitna ng kaguluhan na iyon, nakita ni Rama ang notebook ni Sulastri na malapit sa malaking bato.
Iyon ba ang pinagmulan ng kapangyarihan ni Rahman o iyon ba ang susi upang pigilan siya? Kinuha ni Rama at pinunit ang huling pahina, ang pahina na naglalaman ng pangunahing mantra. Sumigaw si Rahman na parang nasasaktan. Nanginginig ang kuweba. Ang itim na ilaw ay lumabas mula sa kanyang katawan. Tinapos ni Mbah Kirun ang ritual sa huling sigaw at gumuho si Rahman. Ang kanyang katawan ay naging itim na alikabok at naglaho na hinipan ng hangin. Tahimik ang barangay. Napakatahimik. Marami pa ring misteryo na hindi pa nasasagot. Ano ba talaga si Rahman? Bakit may kapangyarihan siya? Totoo ba siyang patay? O naghihintay lang ba ang dilim na bumalik? Ngunit isang bagay ang malinaw, ang kaso ng simbahan ay hindi lang tungkol sa galit at ritual. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. At kakahuli lang ng pulisya sa isang laban, hindi ang huling digmaan. Sa likod ng dilim ng gabi na bumagsak sa barangay na iyon, pagkatapos ng huling sigaw na humina at nilamon ng dilim ang lahat ng maling ritual, lumitaw ang isang mapait na katotohanan na hindi maiiwasan ng sinumang nakasaksi sa trahedyang iyon. Ang tao ay madalas na nagiging pinakamapanganib na nilalang hindi kapag siya ay galit, hindi kapag siya ay nasaktan, kundi kapag naramdaman niya na siya ay tama at ang mundo ay mali. Nang mamatay ang lahat ng nakatira sa simbahan ng walang sugat, walang tunog ng paglaban, walang palatandaan ng buhay na natira, nasaksihan ng mundo na ang kasamaan ay hindi laging dumarating sa anyo ng kutsilyo, dugo, o sandata. May mga kasamaan na mas tahimik, mas madulas, mas mahirap matukoy. Kasamaan na nagmula sa kayabangan ng tao na sumusubok gumamit ng kapangyarihan na hindi sa kanya. Si Sulastri na kinasusuklaman ang tunog ng batingaw at itinuturing ang kanyang sarili na biktima. Marahil ay ibabaw lamang ng isang bundok ng yelo na nagtatago ng mas malalim na pagkawasak. Sa likod ng kanyang galit ay may boses na bumubulong ng galit. Sa likod ng kanyang galit ay may isang pinuno ng pamayanan na dahan-dahang nilalason ang kanyang isipan. At sa likod ng pinuno ng pamayanan na iyon ay si Rahman, isang tao na matagal nang ipinagbili ang kanyang kaluluwa para sa isang bagay na inakala niyang kapangyarihan. At sa huli, nauunawaan natin ang isang bagay. Kung minsan, hindi kailangan ng tao na maging demonyo. Kailangan lang niyang buksan ang kanyang pinto. Pagkatapos nito, ang natitira ay kusang mangyayari. Ang narasyong ito ay nagpapaalala na ang pinakamalaking panganib ay hindi ang supernatural na nilalang, hindi ang nakatagong ritual, hindi ang anino na sumusunod sa mga yabag sa gabi sa kagubatan. Ang pinakamalaking panganib ay kapag ang puso ng tao ay hinayaang walang laman at pagkatapos ay pinuno ng maliit na galit na dahan-dahang lumago at naging isang walang hangganang bangin. Gaano karaming malalaking hidwaan ang nagsimula sa isang simpleng bagay? Isang batingaw na itinuturing na masyadong malakas, isang komento na itinuturing na nakakasakit. Isang limitasyon ng pasensya na lumampas lamang ng kaunti. Ngunit sa kamay ng isang taong madilim ang puso, ang maliliit na bagay na iyon ay maaaring maging malaking trahedya na kumitil ng mga buhay. Ang simbahan na dati ay lugar ng pag-aaral, lugar ng pagsamba, lugar ng paghahanap ng liwanag ay naging silid na puno ng mga bangkay dahil lamang sa may isang tao na naramdaman na siya ay may karapatang magparusa. Gaano nakakatakot kapag nagsimulang isipin ng tao ang kanyang sarili bilang hukom sa buhay ng iba. Kapag nakalimutan ng tao na ang pinakamalakas na boses ay hindi ang batingaw, kundi ang kanyang sariling ego. At sa likod ng trahedyang iyon ay may isang mapait na aral na ang katotohanan ay hindi laging nanggagaling sa pinakamalakas na boses o sa taong mukhang pinakabanal o sa mga nakasuot ng damit ng relihiyon. Ang katotohanan ay madalas na nanggagaling sa mga hindi pinakinggan, sa mga pinatahimik, sa unang biktima na sumubok magbabala sa mundo sa pamamagitan ng panaginip. Gaano kadalas nating binabaliwala ang maliit na boses na sumusubok magsalita, ang mahina na boses, ang boses na halos hindi naririnig sa gitna ng ingay ng mundo. Nakakalimutan natin na kung minsan ang boses ng katotohanan ay nanggagaling sa pinakamahinang bulong. Ang espiritu ng babae, ang unang biktima, ay larawan ng maraming walang boses na kaluluwa sa totoong mundo. Mga kaluluwa na isinantabi, nakalimutan, itinago dahil ang kanilang katotohanan ay masyadong mapait upang tanggapin. At tulad ng babaeng iyon, maraming katotohanan ang lumulubog lamang kapag pinili ng mundo na maniwala sa mga taong mas malakas, mas makapangyarihan, mas mahusay magtago ng kasinungalingan sa likod ng banal na mukha. Ngunit sa huli, walang kasinungalingan na talagang nakabaon.
Walang kasamaan na maaaring maitago ng magpakailanman. Walang ritual ng kadiliman na hindi humihingi ng kabayaran. Ang kadiliman ay palaging naniningil at ang barangay na iyon ay nagbayad ng mahal. Ang trahedya ng simbahan ay nagdala ng isang moral na mensahe na mas nakakatakot kaysa sa supernatural na nilalang. Dahil ang mensaheng ito ay talagang nangyayari sa totoong buhay. Kapag ang puso ng tao ay napuno ng galit, paghihiganti at ambisyon sa kapangyarihan, hindi na niya kailangan ng demonyo upang maging halimaw. Ginagawa niya ang demonyo mula sa kanyang sarili. Si Rahman, isang pinuno ng relihiyon na dapat ay naging ilaw na gabay ay naging ugat ng dilim. Ginamit niya ang kanyang impluensya upang kontrolin ang mga residente, ipitin ang kanilang kaluluwa ng takot at paniwalain sila na ang kanyang ritual ay kaligtasan. Ngunit sa totoo, iyon ay isang kulungan lamang para sa kanilang mga marupok na kaluluwa. Mula rito natutunan natin na ang relihiyon, anuman ang anyo nito, ay maaaring maging ilaw, ngunit maaari ding maging sandata kung nasa maling kamay ng tao. Ang isang dasal ay maaaring magpagaling. Ngunit ang parehong dasal ay maaaring maging isang mantra ng pagpatay kung binigkas ng may maling layunin. At kapag ang lipunan ay nagbibigay ng espiritual na kapangyarihan sa isang tao, nang hindi binabantayan siya, nang hindi kinu-question ang kanyang mga aksyon, nang hindi sinusukat ang kanyang mga salita sa katinuan, kung gayon nangyayari ang nangyari sa barangay na iyon. Pagkawasak na nagmula hindi sa kabiguan ng pananampalataya, kundi sa kapabayaan ng tao na pangalagaan ang kanyang isip at budhi. Mayroon ding iba pang moral na mensahe na hindi gaanong mahalaga. Ang mga matatanda ng barangay, mga pinuno ng pamayanan, mga pinuno ng lipunan, lahat ay tao. At ang tao ay hindi kailanman nagkakamali. Kaya't anuman ang kapangyarihan na mayroon sila ay dapat laging bantayan, hindi sambahin. Ang barangay na iyon ay nagbigay ng bulag na tiwala sa pinuno ng pamayanan at kairahman. Hanggang sa huli ay hindi na nila makilala ang pagitan ng pamumuno at pagkaalipin. Hindi nila napagtanto na ang pagpapasakop ng walang pagtatanong ay ang pinakamabilis na paraan upang isuko ang kaluluwa sa kadiliman. Ngunit ang trahedyang ito ay nagturo din ng isang bagay na mas malalim, mas nakakaantig, mas nakakapanindig balahibo. Kapag sinusubukan ng dilim na sakupin ang mundo, palaging may isang maliit na ilaw na lumalaban. At ang ilaw na iyon ay naroroon sa anyo ng mga taong hindi sumusuko. Kahit na ang takot ay sumasakop sa buong katawan niya, ang ilaw na iyon ay naroroon kinarama, Bahkirun. At sa mga naniniwala pa rin na ang katotohanan ay dapat ipaglaban kahit na humaharap sa kapangyarihan na tila imposible na talunin, ang katapangan ay hindi tungkol sa hindi takot. Ang katapangan ay ang patuloy na paghakbang kahit na ang bawat hakbang ay tila patungo sa bangin. Ang trahedya ng simbahan ay nagpakita na ang pinakamapanganib na supernatural na kapangyarihan ay hindi ang mga espiritu o sinaunang ritual, kundi ang tao na naniniwala na hindi siya kailanman magkakamali. Mula rito lumitaw ang pinakamalaking moral na mensahe na kailangan ng tao na matuto ng pagpapakumbaba, kailangan matuto ng pakikinig, kailangan matuto na huminto bago hayaan ang maliit na galit na lumago at maging malaking pagkawasa. Natutunan din natin na ang katahimikan ay tanda ng panganib. Kapag nanahimik ang isang barangay tungkol sa katotohanan, kung gayon ang darating ay hindi kapayapaan, kundi pagkawasak na dahan-dahang lumalawak na parang lason. At ngayon na natapos na ang lahat, matapos maglaho si Rahman, matapos gumuho ang kuweba na iyon, matapos muling maglaho ang mga supernatural na boses kasama ng simoy ng hangin sa gabi, ang barangay na iyon ay nag-iwan ng isang pinakanakakatakot na moral na mensahe. Kung hahayaan ang dilim na lumago ng hindi nilalabanan, kung gayon hindi lamang ang may kagagawan ang kakainin nito, kundi ang buong mundo sa paligid nito. Dahil ang dilim ay nangangailangan lamang ng isang bagay upang manalo. Na ang tao ay huminto sa pag-aalala. Na ang tao ay huminto sa paglaban. Na ang tao ay huminto sa pag-alala na ang bawat maliit na galit ay binhi ng kalamidad. Ang trahedyang ito ay nag-aanyaya sa atin na huwag kailanman baliwalain ang anumang bagay, gaano man kaliit, na maaaring mag-udyok ng apoy ng kasamaan. Nag-aanyaya sa atin na magmahal ng may karunungan, manguna ng may puso, at protektahan ng hindi nananakit. Nag-aanyaya sa atin na laging maglakas loob na magsalita, kahit na mapait ang katotohanan. At sa huli, ang trahedyang ito ay nagtuturo na ang kabutihan ay hindi laging nananalo ng may ingay. Kung minsan ay nananalo ito ng tahimik ngunit matatag. Tahimik ngunit malakas, tahimik ngunit hindi natitinag.
Dahil hindi kailangan ng liwanag ang sigaw upang paalisin ang dilim. Kailangan lang nitong maglakas loob na lumiwanag.